nakapokus kayo doon, maniwala ko na talagang hindi yung talagang magagamit. Maliban lang po ang katakutan ay kung kayo. Pwede yun. Pero kung atake talaga sila, tapos sasalahin nyo yung atake nila, hindi pa nyo magagamit. Dahil sa kasalaw nyo, nakita ko, talagang hindi pa pwede. Pero kung focus lang nyo yung depensa, at saka meron tayong kunting katanungan tungkol sa tiktok, maaari nyo malagkasan yung kalaman na hindi naghanggang doon tayo. Okay, di ba napansin nyo, pagka matake yung kalaban, pinahawakan nyo yung araso. Paano mo malaki? Malakas. Paano kung siniro? Mahawakan nyo yun. Paano magkakataon kayo? Na yung puntan-puntan, bukuot na yan, saka yung galaw na talagang makasa yung galaw nyo. Okay, huwag kayong libigyan yung isipan nyo na hindi na magagalis yung tao. Hindi mo kaya ang Panginoon. Hawakan. So ganito, tatanong ako sa inyo. Kung meron kang gusto nyo tanong, parang pag-aralan natin muna dito, bago tayo, pupunta ko sa number 3, pupunta dito sa number 6. Tanong nyo muna dito, kung applicable ba yan. Makakako ng mga ikat, kaya mo na yun. Yung sa atin eh, pagkakuha mo sa kamay. Okay. Sige. Kukuha lang ko ng isang estudyante na may katanungan para kayo naman ay magawa natin paano. Okay? Sino mo? Okay? Ako natin ko na na. Para makita niyo paano. Sige, punta ka rito. Ito, gagawin natin ito. Huwag kayo nakapupusin sa 1 to 5 lang. Yung katanungan niya, ano ba yun ang katanungan? Paano kung dalawang beses yung ito, example, kanan at sa kaliwa, tapos may sipa sa ulit. Yun. Kaya hindi niya na-encounter dahil nasa isang pagkakusan muna tayo ang napag-aralan natin. So bago tayo umakbang doon sa number 6, ito ipaliwanag natin muna. Bigyan natin ng pansin yung mga katanungan. Halimbawa daw, pupuntok ng dalawang pagkakusan, tapos may kasamang sipa. Okay, so hindi pa yun ito nakikita. Ngayon pa lang niyo makikita ito paano ipinsahan. Okay, ito namang sinasabi niya na dalawang suntok, isang sipa. Ito kasi sa pagkaraniwang martial arts, ay ganito kasi ang ipinsahan yan. Halimbawa, sumutok siya, ganito kalapit, o mas malapit ka sa akin. Okay, siyempre, siya ang opponent, siya ang susuntok, natural. Hahanap siya ng pwesto na talagang maabot na. Okay, ang kanyang kalapit, kunyari, sumuntok ka. Yung karaniwan kasi, ginagamitan niya ang hagpundak. Kung nakita niyo yung mga nagpipinsa. So, suntok, sumuntok na naman ang isa. Yun, pagkasumita, yan. Yun ang mga nakikita. Kaya natanong niya kung paano ipintuhan yung dalawang suntok sa sipa. Pero sa mga practitioner ng munggos, hindi yan natin ma-apply. Bakit? Isang suntok pa lang niya, pwede mo lang niyang kakauntiran. Kasi ganito, halimbawa, pag sumuntok, nag-outside block ka, natural. Atake siya dahil naka-front ka. Okay, pero paano natin putulin yung nasa isipan niya na dalawang suntok? Dalawang suntok, isang sipa. Pwede naman natin pinsahan ng patapos yan. Halimbawa, pag sumuntok, dito ka kaagad. Yan. Wala na siya sa balance. Tumarkit ka na lang, tapos lipat ka sa ano pa ang gawa niya? Wala na. Diba? Pero pagbigyan natin ng yung katanungan niya, gamitin natin yung technique ng bunggol. Pagbigyan natin. Okay. Halimbawa, ganito kalapit. Sumuntok.
yung opponent. Huwag mo muna siyang bigyan ng teknik. Kasi hindi mo alam na meron pa yung kasunod na mas mabigat pa. Kaya halimbawa, pag sininto ka, dito ka muna. Pag suntok, dito na magsita. Okay. Medyo malapit, hindi natin dahan-dahan lang para makita nila yung depensa. Okay? Pag suntok, huwag mo munang pagkasunod-sunod. Pakita mo natin yung paano ang depensa. Sige, una. Okay, dito ka muna. Tapos, sumuntok isa. Okay, dito ka. Sumipa. Yan. Diba? Okay. So, pwede ka nang tumira dahil nasa wala na siyang balanse. Okay, dahan-dahan para maintindihan. Okay? Pagka sumuntok, dito ka. Sumuntok, dito ka rin. Sumipa. Yun. Pagkatapos, nag-stamping ka. Mababa na. Yan. Siko. Tapos, ha! Okay. Ganon ang pagkakuha ng dalawang suntok, isa't sipa. Okay. Siguro, hindi pa nyo na makukuha ngayon. Kaya, pag-aralan natin yan sa susunod. Pagkatapos ng number 6. Okay? Sige, salamat. Okay,